Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muli po namin kayong tinatanggap at pinapatuloy sa ating programang mga alituntunin sa Islam, kung saan ay pinag-aaralan natin ang iba't ibang mga katuruan ng ating relihiyong Islam at ng ating pananampalataya. Sa mga susunod na kabanata ay ating pag-aaralan at pag-uusapan ang mga hatol patungkol sa mga pagkain natin. Ano nga ba ang mga ipinapahintulot sa atin na mga pagkain, at ano nga ba ang mga pagkain na ipinagbabawal sa atin bilang mga Muslim? Una sa lahat ay sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala o iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ang pagkain ng lahat ng mga malilinis at dalisay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya sa atin hindi tayo pinahintulutan na kumain ng mga maruruming mga bagay. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." O kayong mga nananampalataya ay kumain kayo sa mga malilinis na kasama sa aming ibinigay sa inyo na rizki o provision, aming ibinigay sa inyo bilang provision para sa inyo bilang mga mananampalataya. At dapat nating tandaan na ang orihinal na hatol para sa mga pagkain ay ito ay lahat halal. Ang orihinal na hatol sa lahat ng mga bagay na kinakain natin ay ito ay halal. Ibig sabihin, habang hindi pa nalalaman o hindi napapatunayan na ang isang pagkain ay haram, ibig sabihin ay ipinagbabawal sa atin, mananatili itong halal. Ang pagkain na kinakain natin ay mananatiling halal hanggang sa hindi napapatunayan o wala tayong klarong nakikitang katibayan mula sa Quran at Sunnah na ang pagkain ito ay haram. So lahat ng mga pagkain ay maaari nating sabihin na ito ay halal maliban na lamang sa mga bagay na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang exception. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niyang halal o pinahintulutan niya tayong kumain ng mga mabubuting bagay dahil upang ito ay magamit natin sa ating pagsamba sa Kanya subhanahu wa ta'ala, at upang ito ay makuhaan natin ng benefit o ito ay makapagbigay sa atin ng upang tayo ay makakuha dito ng benefit o makabigay ito ng serbisyo sa atin bilang mga Muslim. At sa kadahilanang yan, hindi natin maaaring gamitin ang pagkain upang tayo ay makagawa ng haram. So ibig sabihin, kung ikaw ay kakain ng pagkain, dapat nating pakatandaan na ito ay kinakain mo upang ito ay makapagbigay sa iyo ng benefit at hindi mo ito magamit sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inihayag niya sa atin o inilahad niya sa atin kung ano ang mga bagay na haram o binagbabawal sa atin sa mga pagkain at sa mga inumin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na inilahad niya sa inyo ang mga bagay na ipinagbabawal niya sa inyo, maliban na lamang kung kayo ay mga ilangan nito. Ibig sabihin, may mga instances o may mga pagkakataon na wala tayong choice kundi kainin o inumin ang mga bagay, at ito naman ay ipinagpapatawa o pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, may mga cases na kung saan may exceptions. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inilahad niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ipinagbabawal niya sa atin. Ibig sabihin, kung alin man yung mga bagay na hindi inilahad ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ipinagbabawal, ay mananatili itong halal, katulad ng sinabi natin sa una.
Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din ay nagsabi, "Inna Allaha farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha." Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos siya ng mga bagay na dapat natin gawin, ng mga faraid, ng mga kautusan, fala tudayyi'uha, at wag niyo itong iwanan, wag niyo itong palampasin. Wa hadda hududan, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglatag ng mga limitasyon, fala ta'taduha, at wag niyo itong lalampasan. Wa harrama asya, at ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay, fala tantahikuha, kaya wag ninyo itong gawin o wag ninyo itong pamasukan. Wasakata an asya rahmatan lakum min ghairi nisyan, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinili niyang manahimik sa mga bagay bilang lingap sa inyo, bilang awa sa inyo, nang hindi dahil ito ay kanyang nakalimutan. Fala tabhathu anha, kaya wag ninyo itong busisiin, wag ninyo itong hanapin. Ang mga bagay na kung saan ay nanahimik ang Allah subhanahu wa ta'ala, wag na nating usisain, sapagkat kaya nanahimik ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bilang awa at lingap sa atin na kanyang mga alipin. Sa makatuwid, lahat ng mga bagay na hindi inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang haram o pinagbabawal, na katulad ng mga pagkain o di kaya ng mga inumin o di kaya ng mga kasuotan, ay hindi natin ito maaaring ideklara bilang haram. Ulitin natin, ang mga bagay na kung saan ay hindi inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang haram, ay hindi natin maaaring i-declare na ito ay mga haram. Tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamang ang may kakayahan upang kanyang i-declare na ang isang bagay ay haram. At ang kaida o at ang ruling ay lahat ng mga bagay na malinis at hindi makakasira sa atin ay ipinapahintulot sa atin. Lahat ng mga pagkain na malinis at hindi makakasama sa ating kalusugan ay ipinapahintulot sa atin. At lahat naman ng mga pagkain na hindi malinis o marumi ito, at ito ay makakasama sa ating kalusugan, katulad ng tinatawag natin na maita o isang hayop na namatay na hindi ito kinakatay ayon sa kautusan ng Sharia, tinatawag ito na maita, ay ito o di kaya ay katulad ng dugo, o di kaya ay katulad ng alak, o di kaya ay katulad ng sigarilyo, o di kaya ay yung mga bagay na bagamat ito ay malinis, ngunit dahil sa panahon ito ay naging marumi na. Halimbawa, yung mga tinatawag natin na spoiled foods, o yung mga pagkain na matagal nang hindi nakakain, kaya ito ay hindi na maaaring kainin dahil nagkaroon na ito ng mga bakterya. Ito ay maaaring maituring na haram dahil ito ay marumi. Pangalawa ay ito ay makakasira sa ating kalusugan. At ang maita na tinatawag natin na haram ay alinmang hayop o animals na namatay na hindi naaayon sa pagkatay na katuruan ng Sharia. Ito ay ang mga hayop na kung saan ito ay namatay nang hindi sa pamamagitan ng pagkatay na ayon sa katuruan ng ating Sharia. At ang tinatawag naman natin na ad-dam o di kaya ay ang dugo, ay yung dugo na lumabas sa hayop na kinakatay. So yung mga lumalabas na dugo sa kinakatay natin na hayop ay bawal din nating kainin. Kung anuman yung dugo na nananatili naman
natira sa loob ng katawan ng isang hayop pagkatapos ito ay katayin, ito naman ay tinatawag na mubah o pinapahintulot naman sa atin sapagkat mahihirapan tayong palabasin lahat ng dugo na nasa hayop na ating kinatay. Ang mga pagkain na ipinapahintulot sa atin ay dalawang klase. Una ay ang mga hayop, pangalawa ay ang mga halaman. At sa mga hayop at sa mga halaman, katulad ng nasabi sa atin, kasi nasabi natin sa una, ipinapahintulot sa atin kung ito ay hindi makakasama sa ating kalagayan o sa ating kalusugan. Sa mga hayop naman ay dalawa ring klase ang mga hayop. Mga hayop na naninirahan sa lupa at mga hayop na naninirahan sa dagat. Yung mga hayop na naninirahan naman sa dagat katulad ng mga isda, tilapia, galunggong o kahit na anong mga klase ng isda na ating nalalaman, lahat ng mga hayop na naninirahan sa dagat ay halal o pinapahintulot sa atin na kainin. At hindi ginagawang prerequisite o hindi na kinakailangang katayin ito na katulad ng itinuro ng ating Sharia. Halimbawa, ang hayop ay inahaharap natin sa qibla, binabasa natin ng Bismillahi Allahu Akbar, kinakatay ito sa ganang liig niya. Sa mga hayop na nasa karagatan, katulad ng mga galunggong o di kaya ay iba't ibang mga hayop, hindi lang sa dagat kundi pati sa mga lawa, mga naninirahan sa tubig, hindi na ito kinakailangang katayin pa. At lahat ito ay halal sa atin. Kahit na yung mayta o yung namatay sa bahar, sa karagatan o di kaya ay sa lawa na hindi naman nakatay ayon sa Sharia, katulad ng ating natalakay, ito ay halal din sa atin. Sa patungkol naman sa mga hayop na naninirahan sa lupa, ito rin ay ipinapahintulot sa atin maliban na lamang sa mga klase ng hayop na idineclare o itinuring na haram ng Islam. Ano ang mga bagay na ito? Una ay ang tinatawag natin na asno, ang donkey, tinatawag natin na himar. Ang donkey na al-ahliya, ibig sabihin ay inaalagaan. Yung mga asno na inaalagaan ng mga nagmamay-ari ay bawal itong kainin. Pangalawa ay ang mga baboy. Ang baboy ay haram sa mga Muslim na kainin. Pangalawa ay yung mga hayop na may pangil, na ito ang ginagamit nila upang sila ay manghuli ng kanilang kakainin. Lahat ng mga hayop na may pangil, na kung saan ginagamit nila ang kanilang pangil upang sila ay manghuli o mangagat ng iba pang mga hayop at kainin ito, lahat ito ay haram maliban na lamang sa hayop na tinatawag natin na hyena. Ang mga ibon naman, ito ay ipinapahintulot na kainin natin maliban na lamang sa mga bagay na babanggitin natin. Katulad nito ay ang mga ibon na kung saan ay may mga kuko silang matatalim, na ito ay ginagamit nila upang manghuli ng iba pang mga hayop at kainin nila. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba'. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ipinagbawal niya ang lahat ng mga hayop na may pangil na kasama sa mga mababangis na mga hayop. Ang mga mababangis na hayop na may pangil ay ipinagbawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kainin. At lahat ng mga ibon wa an kulli dhi makhlabin min at-tuyur, at lahat ng mga ibon na kung saan may mga matatalim silang kuko, na ito ang ginagamit nila upang manghuli ng mga iba pang hayop at kainin ang mga nahuli nila. Kasama rin sa mga ibon na ipinagbabawal sa mga Muslim na kainin ay ang mga vultures o ang mga kumakain ng mga namatay na mga hayop.
ang mga bawal itong kainin dahil sa ang kinakain nila ay mga marurumi, mga namatay na kapwa nila, mga hayop. Dahil marurumi ang kanilang mga kinakain ay ipinagbawal din sa atin ng Islam na kainin ang mga ito. Maliban dyan, haram din sa atin o ipinagbabawal din sa atin na kainin ang alinmang ang alinmang hayop na kung saan ay narurumihan ang karamihan sa atin. Halimbawa ay ang mga ahas. Ito ay maruruming mga nilalang o maruruming mga hayop at marumi rin sa paningin ng karamihan. O di kaya katulad ng mga daga, ito ay marumi, o di kaya ay mga insekto. Lahat ng mga bagay na ito na kung saan ay itinuturing na marumi ng isang taong malusog o isang normal na tao ay haram din sa atin na kainin. Lahat ng mga nabanggit natin yan ay haram. At kung alinman ang hindi nabanggit ay halal sa atin o ipinapahintulot sa atin na kainin. Halimbawa, katulad ng mga kabayo, mga baka sa atin sa Pilipinas, mga kalabaw o alinman dyan, mga manok, o di kaya ay yung asno na hindi inaalagaan o yung mga wild donkeys, o di kaya ay mga rabbit o alinmang mga hayop na kung saan ay hindi nabanggit, lahat ito ay ipinapahintulot sa atin. At may exception din sa mga hayop na ito, ang tinatawag natin na jallala o yung mga hayop na kung saan ang kinakain nila ay marurumi. Ang mga hayop na ito ay pinagbabawal sa atin na kainin at ito ay ipinapahintulot lamang sa atin na kainin kung sila ay maikukulong ng 3 araw at papakainin sila ng mga pagkain na kung saan ay malilinis ang mga pagkain na kakainin nila sa loob ng 3 araw at saka lamang sila pwedeng kainin. Wayukrah o makruh, hindi naman sa ipinagbabawal kung hindi ipinapayo. Hindi ipinapayo sa mga Muslim na kumain ng bawang at ng sibuyas at alinmang mga bagay na kung saan ay masyadong matapang ang amoy nito o alinmang mga pagkain na masyadong matapang ang amoy nito kung sila ay pupunta sa mga masjid. Kung pupunta ka sa masjid, sa mga bahay-sambahan ng mga Muslim, ay hindi sa iyo ipinapayo na kumain muna ng sibuyas at bawang o alinmang mga pagkain na masyadong matapang ang amoy. Sapagkat ayon sa hadith, ito ay nagiging rason upang ang mga malaika o ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lumayo at hindi manatili sa masjid o layuan nila ang isang tao na kumain nito sapagkat dahil sa matapang na amoy na idinudulot nito. Kung sino man ang tao naman na nangailangan siya na kumain ng bagay na o pagkain na haram dahil natatakot siyang mamatay, halimbawa nasa sitwasyon ka o nasa pagkakataon ka na wala kang choice, wala kang pagpipilian kundi ang makakain lamang ng haram upang ikaw ay mabuhay, ay ipinapahintulot sa iyo na kainin ang mga bagay na ito maliban na lamang kung ang kakainin mo ay lason, sapagkat ito ay magpapadali lamang sa pagkamatay ng isang tao. Halimbawa naman, kung ikaw ay dumaan sa isang garden o sa isang lugar na kung saan marami ang mga kahoy at may mga prutas dito o may mga maaaring bagay na kainin sa mga may mga prutas ang mga kahoy na ito, o di kaya ang mga prutas ng mga kahoy na iyong dinadaanan ay nahulog sa daan at wala itong compound o hindi ito nahaharangan, hindi natin masasabi na may nagmamay-ari dito at wala ring nagbabantay dito, maaari tayong kumain sa mga kahoy o sa mga prutas ng kahoy na ito sa isang kondisyon, at ang kondisyon na ito ay hindi tayo magdala ng sobra. Ibig sabihin, kung tayo ay nagugutom at tayo ay dumaan sa mga kahoy na ito na may mga prutas, maaari tayong kumain sa mga prutas na ito basta wala itong
hindi natin masasabi na may nagmamay-ari nito o di kaya ay hindi ito nahaharangan ng isang compound sa kondisyon na hindi tayo magdadala nito ng sobra, kakainin lamang natin kung ano ang kinakailangan natin. Hindi rin sa atin ipinapahintulot na akyatin ang mga kahoy na ito o di kaya ay batuhin natin itong mga kahoy na ito upang mahulog ang mga prutas nito. At hindi natin maaaring kainin yung mga prutas na nakita natin na nahulog sa mga kahoy na ito na tila baga ay kinumpul-kumpul ito. Di kaya may taong gumawa upang pagkumpul-kumpulin ito na kumbaga may isip natin na baka may nagmamay-ari baka may nagmamay-ari ng mga prutas na ito, maliban na lamang kung ito ay kinakailangan natin, na kinakatakot natin sa sarili natin na maaari tayong mamatay kung hindi tayo makakain ito. Tinatawag natin na darura o emergency na dapat tayong makakain sa mga prutas na ito. Naway may natutunan tayo sa palatuntunang ito. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.